Hello, this is I back again with another video! Guys, familiar ba yung background? I mean, my room today, I did a little setup. Nilagay ko dito yung snake plant ko. Para medyo related naman siya sa video na to. Anyways, kung bago ka guys, my name is I, and welcome to my channel. For today's video guys, we will be tackling about home decorations that I specifically bought from Shopee. Sa favorite app ko si Shopee dahil guys, aminin naman natin, free shipping. Tapos may voucher pa. Tapos may coins pa. Ipapakita ko sa inyo guys ang ilan sa mga nabili ko from Shopee na sa tingin ko ay worth it, mura, at functionable. Kung nandito ka for the classic home decor, well, you're in the right place. Before I start this video guys, make sure to subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button beside it para update kapag may bago akong hauls. At hindi lang naman hauls or home decorations ang mga nilalagay kong content. Meron din akong papayat journey. Ang dami kong pa content, girl. Kung nakapag-subscribe ka na, let's go. Hindi ka po. Upload ko muna yung isang video, guys. Dito sinabi ko lahat ng mga home decorations na meron ako, hindi lang from Shopee, but elsewhere. Okay, so unang-una, this basket right here. 2-in-1 basket siya, guys. Pwede siyang open weave. Pwede din siyang ganito, guys. Sobrang sikat ng basket na to. And para sa akin, sobrang sulit nito kasi like, ang dami niyang malalaman. And 2-in-1 siya. So, kumbaga, parang kape lang. So, kung kunyari, mas marami itong gamit na ilalagay, you can put it here. Pero pag kunyari, kailangan mo ng mga pang nightstand mo lang. Kailangan mo lang ng mga items near your nightstand. I think this one is very nice. For now, ang nilalagay ko dito actually is some of my books. Usually, nakataas talaga siya. Pero recently, ganyan ko siya nilalagay yung mga books ko. Para makikita ko siya agad. Pero hindi din siya sobrang parang mukhang clutter lang. Okay, so the next one is Faux Plants. I am a plant person. I'm a plant parent. Pero, aminin ko ha guys, medyo hindi kasi sila mabubuhay sa kwarto ko. Need to provide some faux plants. Kasi gusto ko talaga na medyo earthly yung itsura ng kwarto ko. Gusto ko maraming halaman. So, here are some of the faux plants that I've bought. Honestly guys, medyo may kamahalan siya. Pero, thankfully, dahil sa kasipagan ko mag-Shopee, magaganda ang quality niya. Gusto ko kasi ng mga faux plants na hindi halatang peke. Actually, this one, the palm leaves looking, they look so fake. Pero, I feel like the aesthetic is there. Mukhang halaman pa rin. Ito ata, parang 6 pieces. Ata to na faux plants. Iba to ng shops, pero i-link down below ko siya sa inyo guys. And then this one as well. Ito mas mahaba siya. Ginagamit to sa sala namin currently. Ano ko talaga dito? Ilagay siya sa my shelf ko. So, bumili din ako ng hanging plants. Ito. Tsaka ito. Madami-daming halaman ang meron ako. At mukhang jungle na to pag natapos. This will never go out of style for whatever your theme is. Kahit ano pang theme ng room mo guys, plants will blend with anything. I think this was really worth it. The next thing, guys, marami nagtatanong na ito sa akin sa IG kung saan ko daw ba nabili yung rug ko. And would you believe I just bought this from Shopee? Yeah, girl. Nabili ko to sa Shopee. And guys, aminin ko ha, marami ako nakikita ng mga reviews na ang daming fake na nagbebenta ng rug. Like, ang mumura ng rug, tapos pag dumating, yung maliit lang, parang doormat lang yung dating. Pero, thankfully, this one was really huge. Hindi ko alam yung exact measurements niya, but this is really huge, you guys. Pag naka-single type lang yung bed ko, this covers my whole floor. Almost like my whole floor. So, like, pwede ka maglagay ng table at the center. And then, some pillows sa gilid. So, really cozy siya. Hindi ko alam pero medyo madulas siya than what a rug should be. Like, the legit. Medyo manipis siya dito. So, ang solution ko talaga dito is lalagyan mo siya ng parang anti-slip niya. Or, maglagay ko ng parang playmat. Literal na playmat na malambot. Tapos, ibabaw mo to. Okay, so the next one is this doormat right here. I don't know if you can see it from the camera. Pero, ano siya, yung parang memory foam. Parang memory foam type of doormat siya. Alam niyo, iniisip ko talaga kasi gusto ko ng ganung klaseng rug. Yung
yung parang memory foam type than mga fur. So, iniisip ko, bibili ako ng mga gantong klase. And then, pag didikit-dikitin ko, tatahi-tahiin ko. Since marunong ako magtahi. Pero, torn pa ako kasi meron ding carpet dyan na binili si mama. So, hindi ko pa nakikita yung design. So, medyo torn pa ako. Pero for now, bumili muna ako ng isa. And I think it was really worth it. Like, yung isa lang niya, worth it na talaga sis. Okay, so the next one is this grid right here. Sobrang mura lang ito. Parang medyo kaparehas nito yung mga bazaar lang yung bag. Pero like kung ganito lang naman kaliit, pwede na. Diyan ng sunglasses mo, hook na pwede kang maglagay ng basket for your notes, something like that, is around 150. Alam ko may mga mas malalaki pa na ganito, pero kasi ako gusto ko siya ilagay sa table, sampay lang siya sa table. Pwede rin to yung mga lalagyanan ng Instax, kung kunyari onti lang Instax mo, mood board, pwede mo din lagyan ng mood board mo. So, alam mo yun, may aesthetic pa rin siya, and interchangeable din siya. You can spray paint it if, kunyari, wala yung available na color na gusto mo. You can spray paint it according sa theme ng room mo. Next one is, hindi naman talaga sila benta online, pero siguro dahil pandemic. And, ito isa sa mga tinatawag na Decoposter. Bigay lang to sa akin, but this one is from Papemelroti. I know you know Papemelroti. I really love that shop, guys. Kung mahilig kayo sa mga crafts, arts, and bits, doon talaga. So, ito yung isa sa mga mini-benta nila na tinatawag nilang Decoposter from Papemelroti. I have lots in here, pero like nakadikit sila sa wall. So, hindi ko sila mapapakita. Ito lang ang mapapakita ko. Kasi marami silang options doon. Different designs, different na sayings, different sizes. Ikaw na lang talagang bahala mag-personalize nun. Water bricks is okay, so the next thing is, since nag-water break na ako, this jar right here. Honestly, this one is for drinking. Pero yun nga, versatile siya. Clear glass, so kahit saan, kagana. You can put your pens in here, kunteng, whatever it is that you can put on your desks. Nandun pa rin yung aesthetic niya. Iniwala ko na maraming parts sa bahay or like gamit sa bahay na pwedeng maging decoration. At the same time, storage. I really love decorations that are interchangeable into storage. Hindi lang aesthetic, pero alam mo yun. The next one is this Kraft box right here. Nagda-doubt kayo sa quality ng Kraft boxes na nakikita ko sa Shopee. This one is legit, y'all. As in, hindi siya yung malambot na Kraft box. Medyo, rinig nyo ba yan? So, ganyan ko muna siya nilalagay since may mga kure ako dito. Unti lang naman yung kure ko. And tinan nyo, para siya naka-organize. Kasi tignan nyo. Organization hack ako. Nilagyan ko siya ng empty tissue roll. Segregate yung mga little bits na nandyan. Para hindi sila sobrang magrambulan sa loob. Kasi ka ng mga 3, 4 na box. And I think may malalaki pa silang box na ganito. O at least, diba, storage ka sa room mo na kahit wala sa cabinet, it looks aesthetically pleasing but at the same time functional. Speaking of jars, I also suggest you get these plastic ones. Although plastic sila, hindi mo sila pwedeng itapat sa araw. Pero, ito guys, isa sa mga nabili ko online na feeling ko sobrang ang ganda din. Actually, ito yung mga wholesale na mga binibenta. Pwede ka magbenta ng mga coffee jelly, mga strawberry, ganyan-ganyan. Specifically for drinking. Kasi gumawa ko ng buko pandan. So, nilagay ko sila sa containers like this. Pero, for decoration guys, feeling ko naman na super effective niya kahit kunyari yung mga matataas na pens, yung mga matatangkad na pens. Kasi yung normal ones, parang hindi sila masyadong match. Yung matatangkad, kasya dito. And as well as some plants. Kahit ganyan lang, parang something na may character na agad. Meron akong 12 pieces ng ganito for around 300 pesos lang. Kung ayaw mo ng black, paint it. Na meron din sila mga gold cups, white cups, gano'n. The next one is a tapestry. Maraming tapestry choices sa Shopee. Tagal ko na rin itong nabili. I just wanna show you what kind of tapestry yung i-expect nyo. And it looks like this. Ito bilog tong tapestry. Meron din silang mga square, and hindi lang whites and blacks. Marami silang magaganda doon. Meron lang ako doon parang gusto ng marbled
type. Pero honestly, I use this as decoration. Nagamit ko na rin siya sa beach. So yeah, malaki-laki din siya. Ayan, ganyan siya kalaki mga beso. Ganito pa siya, may pa fringe ba tawag dyan. Pero nasa 300 to 400 roughly siya. Tingnan ko ng square type nito. Siguro nakita nyo na sa mga vlogs ko. Pero tatry kong hanapin kung nasaan. Ganun din siya, white and black. Ganito rin yung print niya. Pero kung wala, hahanap ako ng vlogs ko na yun yung background ko. Ganun yung tapestry ko. Okay, so for the next item is the legit fairy lights. Ito ata yung pinakamurang fairy lights na nabili ko. Like, tagal ko na kasi may fairy lights. Nabili ko yung fairy lights ko nasa 400. Warm white. Yeah, warm white. This one copper siya. So, ito copper yung string niya. So, mas kita yung string. Pero yung isa ko dito, hindi siya copper. Silver siya. So, medyo transparent siya sa wall. Pero, yeah, bumili din ako ng another 10 meters dahil parang nakukulang ako sa 10 meters. Although, yung 10 meters, nako-cover niya na half of my room. Ayoko rin ng starry night sa kisa may parang sobrang baka maduling ako. Ewan ko, iba yung feeling. I don't find yung mga light na nababago yung color pleasing. I don't find it relaxing. Siguro cozy for some. Kung magkakaroon man ako noon, naniniwala ko na hindi ko siya gagamitin during sleeping. More like, kunyari, maglalaro ng PC, ganun klaseng vibe. 70, 80 pesos ata to. Oo, basta wala tong 100 sis. Okay, so the next item is this one. Sobrang luma na nitong item na to. I mean, sobrang luma na ng ganito. Tatanungin niyo ako. Totoo, literal, bumili ka niyan, girl. Cute. Maliit lang siya, so bagay na bagay siya for room. Ganito siya, so I feel like this one seems like a legit home decor. Nababago mo siya, pero syempre, pag nadikit mo na, hindi mo na ito mababago, sis. So yeah, this one matches my theme kasi. And honestly, marami akong mga tiny bits na gustong isabit. Isip ko pa kung patayo ko siya ilalagay kasi like, meron akong dito, space. Okay, so the next one is this one right here. Diba ang cute? Akong aso. Pero namimiss ko na yung mga aso kong dati. Wala na sila, guys. Nasa heaven na sila. This one is very minimal for me. Feeling ko cozy siya. Ang material niya, parang katsa. Parang canvas bag, ganun. Usually, ang nilalagay ko dito, yung mga gamit na inuukay ko. Nandito yung iba kong inuukay na feeling ko is mafe-film ko pa dito. Lalabhan mo, pwede mo nito gamitin pag kunyari maglo-laundry ka, nagsa-self-service laundry ka, lalagay mo dito para pag lumabas ka, ito na lang dadalhin mo, you can do that as well. Aminin ko, sobrang tibay and sobrang laki. Yung mga options din na may iba-ibang design for this, pero this one I picked specifically kasi medyo medyo quirky siya, but at the same time, simple lang, parang simple statement lang dito sa kwarto ko. Last but not the least, guys, bumili ako ng rack here sa Shopee and to my surprise, the quality is hindi siya as like legit smooth as ever. You'll be able to tell na parang DIY ito ng mga nasa factory na medyo low budget. Pero y'all, hindi mo siya masasabi talagang ganon. Personally, nasabi ko na ganon siya kasi nakakita na ako ng branded na clothing rack. Sobrang ganda niya. Meron pa siyang clothing stopper. So, kumbaga, kung marami ka ng clothes, hindi siya mahuhulog dahil may stopper siya. Meron siyang hook. Like, I think 4 hooks. 1, 2, 4 hooks siya. And sa baba, meron din siyang dalawang rod para malalagay mo siya ng shoes or box or even this boy. Yung iba kasing rack, diba? Parang isa lang yung hook nila sa ilalim. So, hindi nila malagay yung shoes nila or makapaglagay sila ng box. Sayang yung, parang ang dami yung wasted space sa ilalim kasi rack lang talaga siya. Parang na-maximize mo talaga yung space ng clothing rack na to. So, kung on a budget ka, like, bilhin na yan, girl. Sobrang happy ko na binili ko siya kasi sa totoo lang, nagda-doubt pa ako kung magra-rack pa ako kasi parang naguguluhan ako pag may clothing rack. Tatambakan ko lang to kasi nagka-clothing rack na ako. Dati, dami namin clothing rack. Like, hindi siya clothing rack ha. We customized it kasi sobrang dami. Pero like ngayon, I know what to do with it and I feel like I can pull this off. So that's it, guys. Tapos na tayo sa video na ito. All the items that I have mentioned, guys, will be available in the description box. Please note lang, guys, na pagka
My Heart. Ibig sabihin yun yung shop na pinagbilhan ko ng item na yun. And underneath that, I will also provide some links na feeling ko mas mura, legit, pwede nyo ding bilhan. Kung hindi available yung link na pinrovide ko or yung kung saan ko nabili specifically yung item na to. So let me know guys kung ano yung items na feeling nyo ay naging worth it na bilhin ko. I hope na makapag-subscribe ka sa channel ko dahil yung part 2 ng makeover ng aking room will be available and will be up very soon. But for now, you can watch the part 1 of my room makeover. That's it for today. I hope you learned a thing or two. Thank you guys for watching and I hope to see you in the next one. Bye!